the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. A reading of the Holy Gospel according to Matthew, chapter 13, verse 54 to 58. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord
Jesus Christ. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Today is first Friday of the month, August 4, 2023. First of all, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na makabahagi tayo at makapagnilay ng kanyang mabuting balita. So mga kapatid, sa araw na ito, araw din ng ating devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. O kung tayo man po ay may mga panata or may novena sa ating mahal na poong Jesus Nazareno at sa Sacred Heart, so sana po na ay nagawa po natin ito. Ito po ay katulong po sa atin to enhance our faith and believe sa ating Panginoong Hesus Kristo. So magkapunsta po mga kapatid, sana naway itong araw na ito, last day of work, sa mga nagtatrabaho from Monday to Friday, sana naway nasa mabuti po yung ating mga trabaho at nabibiyaan tayo ng ating Panginoon. So ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga sawgid ng mga taga-subaybay sa walang sawang nag-review at nagsishare ng ating munting gawain na ito, ang pagpalaganap ng salita ng ating Panginoon. Sa inyo pong lahat, sa ating mga subscribers, marami pong salamat. At sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay mula kay St. Matthew chapter 13 verse 54 to 58. Ito po ay binabanggit dito that ang ating Panginoon ay pumunta sa kanyang sariling bayan, But then ang napakalungkot lang ay hindi po siya binigyang honor, para bang hindi siya kilala sa lugar nila, Tinatanong pa nga kung saan daw siya kumuha ng kanyang karunungan, at saka yung kanyang power, bakit nakagawa siya ng mga ganitong bagay, So yung mga taga roon sa kanyang lugar ay masasabi natin na walang pananampalataya, at paniniwala, lack of faith sa kanya. So, nire-reject siya doon, sa kanyang mismong sariling bayan. But din sa ating mga kapatid, sa ating sariling buhay, yun din tayo, Sometimes, hindi natin kilala ang ating Panginoong Hesus Kristo. Lalo-lalo na sa ating kapwa, Pag naiinis tayo sa ibang tao, o may nagagalit tayo, hindi natin naalala na ang ating kapwa ay kawangis ng ating Panginoon. So by doing that, we also rejecting ng ating Panginoon. And sometimes dinideny din natin siya sa ating sarili sa paggawa ng mga hindi kaya-ayang bagay at yung pagbigay priority ba sa ating oras. Sometimes mas mahaba pa ang oras natin sa paghawak ng gadgets. Hindi mapagkaila. Ilang beses ko na nabanggit ito, that mahaba pang oras natin sa kakascroll dyan sa social media, Tapos mamarites mo doon sa iba. Si ganito, ganyan, nag-post ng ganito. Pinapansin natin yan. Pinapahalagahan. Diyan sinasayang natin ang ating oras. Pero sa salita ng Diyos, wala. Yayain mo magdasal ng rosary, ayaw. Yayain mo magsimba, ayaw. Pero diyan, nako, ang oras. Kahit na magdamag. Lalo-lalo na yung naglalaro ng games. Nako, kahit puyatan, wala. Baliwala lang.
Pero sa oras na sabihan mo na, yun nga, magdasal o magsimba, walang oras. Mas mahalaga pa yung ganyang mga bagay. Mas mahalaga pa yung pumunta ka sa kapitbahay mo at mamaritis. Yan. At din sa ating spiritual na pangangailangan ay wala tayo. Wala tayong oras. Napakalungkot pero wala tayong oras. And then pinapahalagahan pa natin ang mga bagay na minsan akala natin ay yun ang sagot ng ating mga kalungkutan o yung sagot ng ating mga pangangailangan. So mga kapatid, sana naway kilalanin natin ang ating Panginoon, no? Mismo sa ating sariling buhay, sa ating kapwa. Wag nating i-reject, no? Kahit man siya naroroon. Iwasan natin, no? Yung mga bagay na makakasama sa atin. Aminin man natin at sa hindi, ang ating panahon sometimes ay wala ngang 1% siguro, no, sa ating Panginoon. Lalo na pag yung palagi iniisip natin kung paano tayo magkaroon ng pera, no, ng ganitong bagay. Nakalimutan na natin siya. Nire-reject natin sa ating sarili ang Diyos. So ikaw mismo kapatid, yun ang nagre-reject. Mahaba pa ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. Mas naniniwala ka pa doon sa chismis sa kabilang bahay o kung kanino man. Masaya ka sa pagkwento ng buhay ng iba, pero yung buhay mo, hindi mo tinitignan. So kung ano man ang problema na darating sa buhay mo, sisihin mo pa yung Panginoon. Diyan magaling ka, kapatid. Totoo yan. Magaling tayo dyan. Sisihin pa natin ang Panginoon. Pero hindi natin alam na tayo lang mismo ang gumagawa ng ganyang mga problema. So sana naway mamulat na tayo na sa panahon ngayon marami na ang mga bagay na dumarating sa atin, yung mga sakuna, yung mga sakit. Sana maalala natin, no, ang Panginoon na siya po ay naghihintay sa atin. Imagine, no, nung panahon ng COVID, ngayon may COVID pa, at din nung mag-lockdown, yun lang ang pagkakataon na ang buong pamilya ay nagkatipon-tipon sa isang bahay. Pero, ang napakalungkot, nagtipon-tipon man sila, pero wala silang panahon sa Panginoon. Yun na sana ang panahon na para ang buong pamilya ay magtipon para kahit papaano makapag-nilay sa mga salita ng ating Panginoon. But then, pakalungkot that marami din ang hindi nagkaroon ng panahon sa ating Panginoon. So, darating ang mga pagsubok, darating ang mga pighati, sinisisi pa natin ang Panginoon. But then, kapatid, tingnan mo muna yung sarili. Tingnan natin ang ating mga sarili, kung ano ba ang nagawa natin sa mundong ito. Kung ano ba ang relasyon natin sa ating tagapagligtas, sa ating Creator. At ang tanong, may panahon ba tayo? So sana naway mga kapatid, sa mga oras na ito ay huwag nating i-reject ang ating Panginoon sa ating buhay. Pagkus, sikapin natin na lalo mapalapit sa Kanya.
mahihirapan man natin gawin because ito pong ating mithiin na mapalapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay gagawa ng paraan ang kalaban para po tayo ay mahadlangan sa ating hangarin na ito. So tibayin na natin mga kapatid ang ating mga pananalig, no? Palakasin natin ang ating pananampalataya, ang ating panalangin, at hingin natin ang gabay, patnubay ng banal na Espiritu para po tayo ay hindi magapi ng kalaban sa ating hinahangad na magbago ng ating buhay at makalapit sa ating Panginoon, makapanumbalik sa Kanya sa mahabang panahon na wala tayong panahon para sa Kanya. Kung ano lang ang mga bagay na nag-aatat sa atin. So sana naway, itong ating Ebanghelyo ay hindi lang yung tao doon sa kanyang lugar na nagre-reject sa Kanya, but din baliktarin natin kung siya po ay ni-reject or hindi pinaniniwalaan doon sa kanyang lugar. Sana naway sa ating mga sarili ay maniniwala tayo sa Kanya. So, yun lang po mga kapatid, at marami pong salamat. Sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga subscribers, sa lahat, to my family, relatives and friends. Marami pong salamat sa inyo. Sana naway ang banal na Espiritu ay gagabay sa atin sa ating mga daily activities, at sana naway makapaglaan tayo ng oras araw-araw sa ating Panginoon. So sa muli, marami pong salamat, at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.